Okay, sa may mga hinala or may hinala na may third party yung person ninyo, may naririnig na may third party, pero hindi nyo kilala, hindi nyo alam kung sino, let's describe. Let's describe the third party of your person. Pwedeng kilala nyo na to and ma-confirm nyo lang dito. Parang ganyan. So, let's see. Sino ba tong third party ng person mo? Hmm. This could be a Pisces. Your person could be either air signs or water sign. Parang hindi siya third party. May siguro i-consider mo to na third party because you are in a relationship right now. Pero ito ay hindi, parang babalikan. May tipas. Kasi may they are married. So, parang might be they have commitment before. Kasi bumabalik talaga siya dito. Nag-o-offer siya ng love dito. Hindi na kasi siya masaya sa pagsasama ninyong dalawa. Lagi na ata kayong nagtatalo nito. And maybe they have responsibility. This is someone from the past. Not totally. Kasi para sa akin kasi yung third party is someone na apid or nakikisali sa isang couple na mag-asawa, sa relationship originally magkarelasyon una and may pumasok. Pero ito kasi is siguro while you're in a relationship, they are not together, hiwalay sila, kaya at binalikan niya lang to. So, hindi siya totally actually matatawag na third party. But this is past person na binabalikan niya. See? Madami silang pinagdaanan, no? Matagal sila, long. Like, there could be married people talaga. Bumabalik siya sa kanyang ex. Wait lang. So, this could also be a Cancer or Pisces. As I said earlier, di ba? Pisces or Cancer. So, tinatago niya to sa'yo kasi hindi pa naman siya sure talaga na mag-move forward na siya towards here. Kumbaga, hindi pa siya sure whether pagpatuloy niya na yung pagbabalikan dito or tatanggapin ba siya nito or hindi or sa'yo ba siya or something. So, kasi nakikita ko dito, parang gumagawa pa siya ng way na ayusin to. So, while gumagawa pa siya ng way na ayusin to, kayo pa, pero may changes na. So, nanay siguro to ng mga anak niya talaga. Ng anak niya o ng mga anak niya. Nakipag-usap sila dalawa dito. Ay, nag-uusap silang dalawa. Na may communication ba sila? Ganyan. Siguro kung mapapansin mo, when it comes to you is more on like tahimik or minsan na-stress siya, minsan gusto niya muna magpahinga, gusto niya muna ng peace of mind or ayaw muna niya siguro makipagtalo, ayaw niya makipag totally na sobrang connection because of this. Nagtatry siya na ayusin nga to sa kanila. Gusto niya nang tapusin yung sa inyo. Gusto niya na talaga na to cut off the cycle na sa inyo, to have some changes in his life na magpatuloy ang bumalik doon. So, parang hindi
wala pa naman siya total decision, pero ito na yung nararamdaman niya na gagawin niya. Parang ito na yung gusto niyang mangyari. See, wala pa talaga siyang total decision. Siyempre, part sa kanya, naiisip ka pa din niya or anything. Or iniisip niya ba na, siguro feeling ko, yun yung nararamdaman ko eh. Ginagawa niya to dahil hindi siya sure kung tatanggapin pa ba siya nung ex niya or not anymore. Nagsisi siya sa ginawa niya sa ginawa niya doon sa ex niya. Merong regrets dito, hindi siya naka-move on from them. Lalo na iniisip niya yung responsibility na meron siya doon sa ex niya. So, baka, yun nga, anak niya. Kaya gusto niya talaga na mag-offer ng second chance, new beginning. Kasi feeling niya kasi, na parang nanlalamig na sa kanya, siguro yung anak niya or mga anak niya. Parang, hindi na katulad before. So, nag-o-observe to siya na parang, um, kahit anong gawin niya na parang hindi na siya, I don't know kung hindi na ba siya nire-respeto or hindi na siya minamind ng kanyang mga anak or anak niya because of what he did, could be. So, or baka because of hindi niya inaayos yung pamilya. Sabihin na natin, naghiwalay sila ng nanay ng asawa niya. Nung naghiwalay sila, nakilala ka niya, nagkaroon kayo ng relasyon. So, during your relationship, is yung, siguro may na papansin yung anak. So, during your relationship, parang inisip niya na, parang hindi na siya bumabalik doon sa nanay, parang may iba na or something, baka hindi na siya babalik, hindi niya naayusin yung pamilya. So, parang nanlalamig. Kasi, yun yung napapansin ng, yun yung nakikita ko dito. Kaya, ayaw niya mangyari yun. Parang, might be, yung children niya is giving him a silent treatment. So, kaya, gumagawa siya ng paraan para ayusin yung sa kanila. Kaya bumabalik siya sa ex niya. So, wala pa siguro talagang totally, like, pinatawad na siya or nagkabalikan na sila. Kaya, wala pa siyang decision din sa inyong dalawa. Okay, I think dito kasi with that past person, yung past person niya, yung asawa niya, could be, or kinakasama niya ba, or asawa niya ba. I think asawa kasi may marriage card dito eh. So, yung asawa niya dito is like parang hindi din sure na tatanggapin siya. Kasi feeling ko okay na siya nang wala yung person mo. Parang nag-move on na siya eh. Parang okay na siya nang wala yung person. Pero feeling ko ang mangyayari kasi dito, um, kasi parang I don't think so na tatanggapin pa siya. Pero parang magde-decide kasi yung asawa niya na gusto ko na lang mag-move on. Gusto ko, okay na ako sa buhay ko ng ganito. Pero magiging okay sila, para magiging friends sila or something ganyan. Magiging okay yung connection nila. Might be talking about responsibility, ganyan. Siguro yun, yun yung mapag-usapan nila. Kasi feeling ko magiging okay naman na sila, pero hindi sila magkakabalikan. Siguro para na lang talaga sa mga bata, siguro mag-usap sila ng ganyan. So, this person will going to take that leap of faith talaga. Magta-try siya ng best niya na ayusin yung pamilya niya. But then, feeling ko dito kasi, the other person or the wife could be, hindi na siya tatanggapin. Ayaw na. Kahit maglalakas loob pa siya dito, hindi na siya tatanggapin talaga. Pero, I can still see the communication magiging okay. So, might be in the future, yun. Siguro nakikita ko hindi siya tatanggapin, pero we never know in the future. Baka depende kung maglalakas loob talaga siya na ayusin to no matter what. Then, pwede in the future magkakabalikan din sila. So, yun. Yun yung third party but not third party. So,